Hello po at magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay gagamit po tayo ng katanim wash po. So bali ito po ay 1 litro at 2 ml per liter po ang solusyon po niya. So wag po natin sosobrahan at wag naman pong kulang para po maging effective po yung result po ng ating pag-a-apply. So ang gagawin po natin ay actually ang application po niyan ay kasi nasa karatkid po tayo kaya nasa ilalim po, kailangan iangat po natin ng konti, tsaka i-sprayan po yung ilalim. Yan po, paikot po yan. Wala lang po kasi akong tagahawak para po sana dito na lang po siguro iangat natin. So ito po yung ating sprayan po, paikot po yan. Tsaka po balik natin para mahawakan ko po yung camera. Yan. Tsaka po natin isprayan yung ibabaw. Lahat po. Huwag po nating laktawan. Yan. Basang-basa po siya, no? Yan. So, ano po yung gagawin natin sa lahat po ng tanim natin. Pero pag ito po ay NFT, madali lang po kasi nakaangat naman po yung kanilang mga dahon. So, i-adjust lang natin yung ating pag-spray sa ilalim. Importante po kasi na sa ilalim siya a-applyan kasi po doon po sila umaatake sa ilalim po ng dahon, hindi po sa ibabaw. So, yun po. So, i-apply po natin to lahat hanggang doon. Kasyagain na lang po natin kaysa naman po madamay po lahat. Sa observation ko po kasi hindi na siya nadadagdagan ng mga apektado. So kung ano yung apektado nung nakaraan, yun pa rin po yung nakikita kong naapektuhan ngayon. So hindi na siya kumalat. Mas maganda kasi pagka gabi kasi po sa gabi po sila umaatake at sa gabi po sila active. Kaya gabi siya a-applyan. So yun po yung gagawin natin. Ganon din po dito. Para po para maagapan na po. Okay. So dahil ito ay hindi naman po gaano affected, so twice a week lang po natin siyang a-applyan. And then yung atin pong pang huhugas bukas ng umaga alas 5 po ay yung KFF po ni Katanim, yung foliar po na yun po yung foliar po na KFF. Yun po yung ating pang huhugas, parang pang re-rinse po natin para matanggal po yung residue nitong Katanim plant wash. Po, kasi po pagka hindi po natin i-rinse ng umagang umaga, pagdating po ng tanghali ay masusunog po yung ibang side po ng dahon. So yun po yung sa tingin ko tama po na pag-apply. Kasi sa base po sa observation ko po ay masusunog po talaga yung dahon kapag lalo ngayon tag-init. Sobrang init po. Masusunog po lalo. Kung yung brown na yan ay magiging brown na brown po yan. Malalanta po yan at magiging brown na po talaga yan. Yung nakikita nyo yan. So ito pangalawang application ko na pong itong ginagawa natin. Second application na po. So yan, para po ma-save natin. So bago po mabenta yan ay 10 days before harvest po dapat hindi na po kayo mag-a-apply, or 5 days before harvest. Mas maganda nga po i-rinse nyo na lang siya ng plain water. Okay, so yun po yun. So yun po yung gagawin natin. Hindi ko po alam sa iba kung ilang days before harvest po sila nag-rinse, pero try po natin ng 10 days before harvest po. So siguro after po nito
pagsunod-sunodin ko na lang, bukas na lang ulit, then the rest wala na po kasi malapit na po ito eh. So 15 days pa po before harvest pa po itong tanim na to. So yun po ang gagawin natin at see you po sa next video. Update ko po kayo kung ano po yung naging result po nito, kung success po ba na hindi na kumalat yung mga infected na yung mga trips na umaatake, kung hindi na po sila umaatake ulit. So ganoon din po dito, i-update ko rin po kayo. Kaya pag di pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe lang po kayo para po mag-notify po kayo na meron po akong bagong upload na video. See you po sa next video.